Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay pinili ko ang Diyos o pinili ako ng Diyos. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Or sa Tagalog, bago palikhain ng sanlibutan ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kalwalhatian ng Kanyang kagandahang loob na nagsagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Teaching number 1. We are responsible while God is sovereign. Bagamat ang Diyos ay may lubos ng kapangyarihan at kontrol sa lahat ng bagay, tayo pa rin ay may responsibilidad sa ating mga desisyon at kilos. Ang ating mga aksyon ay may halaga at epekto, ngunit lahat ng ito ay nasa ilalim ng soberanya ng ating Panginoon. Teaching number 2. We choose God because He first chose us. Ang ating kaligtasan at pananampalataya hindi nagmumula sa ating sariling lakas o kakayahan. Ang Diyos ang unang nagmahal at pumili sa atin. Dahil doon, tayo ay nagkaroon ng kakayahang tumugon sa Kanyang tawag. Teaching number 3. We are eternally saved in Christ. Kapag tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, hindi mawawala ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan na ito ay nakasalalay sa ginawa ni Jesus sa krus, hindi sa ating sariling gawa. Application number 1. Put your trust in the grace of God in Christ. Dapat tayo magtiwala hindi sa ating kakayahan, kundi sa biyaya ng Diyos. Application number 2. Ponder upon God's love and grace today. Maglaan ng oras upang isipin ang laki ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Application number 3. Praise God because we do not lose our salvation. Magalak at magpasalamat sapagkat ang ating kaligtasan ay sigurado sa pamamagitan ni Kristo. Purihin natin siya dahil ang Kanyang pangako ay hindi nababago at tayo ay ligtas magpakailanman. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.